sila kahit hindi na sila maglingkod sa Panginoon, hindi na sila magpagamit sa Diyos, ay okay na yung kanilang buhay. Subalit hindi po ganito ang disenyo ng Diyos para po sa atin. Gaya nga po ng nasabi ko po, ang kaligtasan ay simula pa lamang po ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Kasi po ang buhay ng isang mananampalataya, ito po ay isang buhay ng paglilingkod at pagpapasakop sa Diyos. Ang nais po sa atin ng Panginoon ay maging mga tagasunod po tayo, maging mga disciple. Niligtas po tayo ng Panginoon na mayroon pong layunin sa ating buhay at ito po ay para paglingkuran po natin ang Diyos. Kaya nga po, maalala natin, sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na kung ang sino mang tao ay nais na sumunod sa Kanya, ay kinakailangang limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod kay Kristo. Ganoon po ang buhay natin. Ang buhay po natin, it is a life of commitment. It is a life of following the Lord. Hindi lamang po yung uumpisahan natin, kundi dapat po ay tapusin po natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Nais ng Panginoon na tayo po ay maging faithful o maging tapat hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Isa pang pinakamainam na halimbawa sa banal na kasulatan ay si Apostol Pablo. Alam po natin na ito pong si Apostol Pablo, buhat po na siya ay iligtas ng Panginoon, ginugol po niya ang kanyang buhay para paglingkuran po si Kristo. Marami po siyang mga pinagdaan ng hirap sa kanyang paglilingkod. Subalit hindi po nagpatinag si Apostol Pablo. Hindi po siya tumigil sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Nagpatuloy lamang po siya sa kabila ng napakaraming mga pagsubok na kanyang dinaanan sa kanyang buhay Kristiyano. Kaya po mga kapatid, ito pong buhay ni Pablo ay isang napakagandang aral sa atin bilang mga mananampalataya. Ito pong binasa nating mga talata, ito po ay napakapamilyar sa marami sa atin. Ito po ay isinulat ni Apostol Pablo sa mga sandaling malapit na po siyang pumanaw, malapit na po siyang mamatay dito. At ito nga po ang pagtutuunan natin ng ating pag-aaral ngayon pong umagang ito. Meron pong ilang mga mahalagang bagay tayong maaaring matutunan po mula po dito sa nabanggit na mga talata. Ang una pong bagay na nais ko pong ibahagi ngayong umaga is the impending death of Paul. Ibig sabihin po ay ang papalapit na kamatayan ni Apostol Pablo. Ito po ay mababasa natin sa verse number 6. Sasabi po sa Tagalog, sapagkat ako ngayon ay handa na upang maihandog at ang panahon ng aking paglisan ay malapit na. Inihalin tulad ni Apostol Pablo ang kanyang sarili sa isang drink offering, kasi yan po mababasa natin sa ibang salin ng Bible gaya po ng NASB o New American Standard Bible. Sa Bible po kasi lalo na po sa Lumang Tipan, meron pong tinatawag na mga handog na inumin o libation, drink offering. Ito po ay isang inuming handog, alak, na ibinubuhos po sa altar o sa dambana bilang alay sa Panginoon. At dito po, inihahalin tulad ni Apostol Pablo ang kanyang sarili. Ibig sabihin po dito, batid ni Pablo na malapit na po ang katapusan ng kanyang buhay. Kasi po nang isulat po niya itong liham na ito kay Timoteo, siya po ay nasa piitan o nakakulong na po siya ng mga oras na ito. At ika nga, oras at araw na lamang po ang binibilang ni Pablo bago po siya bawian ng kanyang buhay. So hindi man po naisulat sa Biblia kung paano namatay si Pablo, subalit ayon po sa maraming mga dalubhasa sa kasaysayan ng iglesia o ng Kristyanismo, si Pablo po ay namatay bilang isang martir. Siya po ay pinapugutan ng kanyang ulo sa ilalim po ng pamumuno ni Emperor Nero. Kaya dito, fully aware po si Pablo na mamamatay po siya alang-alang kay Kristo. Papatayin siya dahil nga po sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nakikita po natin dito na sa tono ng kanyang pananalita ay he was resigned to his fate. Alam na niya, kumbaga, tanggap na niya ang mangyayari sa kanya. Kaya nga nasabi niya na malapit na ang oras ng kanyang paglisan. Si Pablo po kasi mga kapatid, bago po siya niligtas ng Panginoon, idilingid sa ating kaalaman na siya ay kilala rin dati bilang si Saulo, Saul of Tarsus, na siya ay kilalang mang-uusig ng mga Kristiyano doon po sa Jerusalem. Marami po siyang mga pinatay at pinahirapang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo.
Subalit dahil nga po sa biyaya ng Panginoong Diyos, nakilala po niya ang Panginoong Hesukristo. Pinatagpo po siya ng Panginoon doon po sa daan papuntang Damasco. At doon po nagsimula ang buhay ni Pablo bilang isang mananampalataya. Yun po ang araw ng kanyang kaligtasan. Kaya nung siya naman po ang naligtas at nung siya naman po ang naglingkod kay Kristo, dumanas din po siya ng samot-saring mga pahirap sa kanyang buhay. Hindi po naging madali ang buhay ni Apostol Pablo bilang isang ebanghelista o bilang isang mangangaral ng ebanghelyo. Kaya kung babasahin po natin sa Aklat ng Mga Gawa, kikita po natin doon kung susubaybayan natin ang naging buhay, ang naging takbo ng ministeryo ni Pablo, ay iba't ibang mga klase po ng mga paghihirap ang kanyang pinagdaanan. Muntik na po siyang mamatay dahil nga po pinagtangkaan po ang kanyang buhay ng kanyang mga kaaway. Doon po sa 2 Corinthians 11 ay idinedetalye ni Apostol Pablo ang ilan sa mga pinagdaanan niyang hirap alang-alang po sa paglilingkod sa Panginoong Hesukristo. And eventually mga kapatid, sa bandang huli ng Book of Acts, siya po ay dinakip ng mga Hudyo at papatayin na sana siya kung hindi po nang himasok yung mga Romano. Kaya po si Pablo, humantong po siya sa Roma. Siya po ay ikinulong doon, subalit pansamantala po siyang lumaya. Pero nang dumating na po yung persecution against Christians during the reign of the Emperor Nero, muli pong nabilanggo si Apostol Pablo. At buhat nung siya po ay muling hulihin at ikulong, ay hindi na po siya lumaya. Kaya ito po yung setting dito ng 2 Timothy. Ito pong binasa natin. Kaya nga po ng aking nasabi na kanina, oras na lamang at araw marahil ang binibilang ni Pablo bago po siya kitilan ng kanyang buhay. So ito po ay isang pagpapaalala sa atin mga kapatid. Na kagaya po ni Apostol Pablo, hindi rin po madali para sa atin ang ating buhay bilang mga mananampalataya. Ang ating pong buhay bilang mga Kristiyano, ito po ay tigib ng mga pasakit. Gaya nga po ng sinabi ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 16 verse 33, that in this world you shall have tribulation. Hindi po nangako ng maginhawang buhay ang Panginoong Hesus para sa kanyang mga tagasunod dito po sa mundong ito. Kaya hindi po dapat tayo magtaka kung dumaranas po tayo ng samut-saring mga pagsubok sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, nariyan po ang posibilidad na maaari din po tayong mamatay at maghirap bilang mga martir. Ang totoo nga ho niyan mga kapatid, sa ibang parte ng mundo ay mahirap po ang buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Ibawa po yung mga Kristiyanong naninirahan po sa mga communist countries o kaya sa mga Islamic countries. Doon po ay wala silang kalayaang sumamba. Doon ay illegal ang pagdadala at pagbabasa ng Bible. Kaya po napakalaking pasasalamat po natin na dito po sa atin sa Pilipinas, meron po tayong religious freedom. Ibig sabihin po ay pinapahintulutan po tayo ng ating pamahalaan na sumamba kung sa anumang paraan na gusto natin. May kalayaan tayo pagdating po sa relihiyon. Kaya nga po, kumbaga ay samantalahin natin ang pagkakataong ibinibigay sa atin. Kasi po dito, kakampi po natin ng gobyerno. Whereas doon po sa ibang bansa, ay kalaban nila ang gobyerno. Kasi po ang mga pulis pa ang uhuli sa mga Kristiyano doon. Kapag sila ay naabutang nagba-Bible study o kaya ay meron silang mga church services, yun po kasi ay illegal doon. At yan po mga kapatid ay realidad po ng buhay ng isang mananampalataya na merong pag-uusig na kalakip. At wag din po tayong magpakakampante sapagkat bagamat sa ngayon malaya tayong sumamba, meron tayong religious freedom, subalit kung ako po ang inyong tatanungin, ang masasabi ko po tungkol sa bagay na yan, hindi ko pa rin po inaalis ang posibilidad na maaari pong mawala rin sa atin ang kalayaan na sa kasalukuyan ay tinatamasa po natin. Kaya po ang ating mababasa doon po sa Matthew chapter 10, verses 17 to 18, ito po ay ang babalang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus at tungkol po sa sasapitin ng mga taong sumusunod sa Kanya. Sabi po dito sa verse number 17 in Matthew chapter 10, but beware of men, for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues,
And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles. Ito po'y nangyari sa mga apostol ng ating Panginoong Hesus. Gayon din po sa mga sinaunang mga mananampalataya. Marami po sa kanila ang nagbuwis ng kanilang buhay. At gaya nga po ng nasabi ko po, maaari rin po itong maulit sa ating kasalukuyang panahon ngayon. Ang totoo, doon po sa ibang bansa, marami na pong Kristiyano ang ikinulong, pinahirapan at pinatay dahil nga po sa kanilang pananampalataya. Ngayon, hindi ko naman po sinasabi na lahat tayo ay mamamatay bilang mga martir. Kasi kahit naman po noong sinaunang panahon, hindi naman po lahat ng Kristiyano ay namatay bilang mga martir. Pero yun nga po, nandyan po yung posibilidad na maaari din po tayong magbuwis ng ating buhay alang-alang po sa Panginoong Hesus. Kaya po dapat lamang ng palagi tayong maging handa sa kung ano man ang pwedeng mangyari po sa atin. Tingnan din po natin yung sinasabi doon sa 2 Timothy 3:12. Sinasabi po ng 2 Timoteo 3:12, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Oo, at ang lahat ng namumuhay na makadiyos kay Kristo Jesus ay magtitiis ng pag-uusig. Alam niyo mga kapatid, ang dahilan kung bakit tayo ay kinamumuhian ng sanlibutan, bakit inuusig nila tayo, ay sapagkat tayo po ay namumuhay ng makadiyos. We live godly. Yan naman po talaga ang dahilan kasi nakikita po sa atin ng mga hindi mananampalataya na iba ang pamumuhay natin kaysa kanila. Hindi natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa po ng karamihang tao sa sanlibutan, yung mga gawaing makamundo o makalaman na pawang taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po iniisip ng mga taong ito that we are strange o kakaiba tayo kaysa kanila. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay inuusig. Kaya napakalinaw po dyan sa sinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na lahat ng mga namumuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus ay magtitiis ng pag-uusig. Yung mga hindi nakararanas ng pag-uusig, mga kapatid, malamang ang mga yan ay hindi po namumuhay ng makadiyos. Kasi napakalinaw po dito ng sinabi ni Apostol Pablo na yung mga namumuhay ng makadiyos, sila po ang dumaranas ng pag-uusig. Kaya ulit mga kapatid sa Panginoon, ngayong umagang ito, paalala po sa atin, hindi po madali ang magiging isang mananampalataya. Habang tayo po ay namumuhay bilang mga Kristiyano, daranas po tayo ng maraming mga paghihirap. Daraan tayo sa maraming mga pagsubok. At nariyan nga po, gaya ng sinabi ko po kanina, nariyan po ang posibilidad na maaari din po tayong ating buhay. Sapagkat Diyos lamang po ang nakaalam kung ano po ang pwede mangyari sa atin. Halimbawa po, meron sa ating isend out doon sa ibang bansa na kung saan mahigpit doon na pinagbabawal ang Kristyanismo. Tapos dumating ang sandaling yung isinend out na missionary doon ay nahuli at nahatulan ng parusang kamatayan. Kaya yun, doon makikita po natin na nariyan po ang posibilidad na maaari nga pong mangyari sa atin ang ganyang bagay. Subalit ito po mga kapatid, huwag po nawang maging sanhi para po tayo ay ma-discourage o panghinaan ng loob mga kapatid. Lahat po kasi ng mga paghihirap natin pinagdaraanan dito sa mundong ito, gaya nga po ng sinasabi ni Apostol Pablo, ito po ay pawang pansamantala lamang po. At kung ito ikukumpara sa kaluwalhati ang nag-aantay po sa atin, ito po ay hindi maaaring ikumpara. Gaya nga po ng sinasabi ng Romans chapter 8 verse 18, for I reckon that the sufferings of this present life, present time, are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Mayroon pong kapalit na kaluwalhatian para po sa ating mga paghihirap dito sa mundong ito. Lahat ng ating mga pinagdaraan ng hirap, yan po ay pawang pansamantala at panandalian lamang po. Kaya wag po nating hayaang ito po ay magsilbing discouragement. Wag po nating hayaang ito ay maging sanhi ng panghihina ng loob para po sa atin. Alam po ninyo, kung sakali mang dumating tayo sa puntong tayo ay kinakailangang magbuwis ng buhay alang-alang kay Kristo, dapat malugod po natin itong tanggapin. Kasi bibihira lamang po yung mga namamatay bilang mga martir.
para po kay Kristo. At ang kamatayan po sa ganang isang mananampalataya, ito po ay isang pakinabang para sa kanya. Tulad ng sinasabi ng Philippians chapter 1 verse 21, "For to me to live is Christ and to die is gain." Ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay isang pakinabang o ganansya para po sa atin. Kaya dito po nakita natin mga kapatid na batid po ni Pablo ang kanyang sasapitin. Siya po ay mamamatay alang-alang sa kanyang paglilingkod kay Hesukristo. At ito po ay isa ring posibilidad na hindi po malayong mangyari sa atin kahit po sa kasalukuyang panahon po natin ngayon. Subalit naway wag itong magsilbing discouragement para po sa atin. Wag natin isiping titigil na lang ako sa paglilingkod sa Panginoon o kaya hindi na lang ako mamumuhay ng matuwid o makadiyos para hindi ako maging target ng persecution. Hindi po tama ang ganyang klaseng kaisipan, mga minamahal. Kung iniisip natin makaiiwas tayo sa hirap kung titigil tayo, isa pong napakalaking kahangalan po ang ganyang klaseng pagpapasya na gagawin po natin. Ang pangalawa pong dapat nating makita ngayon sa ating pag-aaral ngayong umagang ito, tunghayan po ulit natin ang 2 Timothy chapter 4. Dumako naman po tayo sa verse number 7. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Ang pangalawang makikita po natin dito ay the faithfulness of Paul in serving the Lord. Ibig sabihin po, ang katapatan ni Pablo sa paglilingkod sa Panginoon. Makikita natin na buhat ng maligtas si Pablo, buhat ng kanyang isuko ang kanyang buhay sa Panginoon, ginugol po niya ang lahat ng natitirang taon ng kanyang buhay para po maglingkod sa Diyos. Actually po, bago siya maligtas, si Pablo po ay isang Pariseyo, isang panatikong Hudyo. At akala niya na noong mga panahong iyon na kanyang inuusig ang mga Kristiyano ay tama ang kanyang pinagagagawa. Akala niya na ang mga bagay na yon ay paglilingkod na sa Diyos. Subalit doon pa lamang po niya napagtanto na yung mga pinagagagawa niya ay hindi pala paglilingkod sa Diyos. Kaya nga po buhat ng siya ay iligtas ng Panginoon, ginamit niya ng tama ang kanyang buhay para po mapaglingkuran si Kristo na dati ay kanyang inuusig. At makikita po natin, base kung ating pag-aaralan ang aklat ng mga gawa ng mga apostol, ay tapat po si Pablo bilang isang lingkod ni Kristo. Kagaya po siya ng isang atleta na nasa takbuhin, mga kapatid, na ibinigay niya ang kanyang pinakamainam. Kaya nga ikinukumpara niya ang kanyang buhay sa isang runner na hindi lamang basta tumakbo, kundi ibinigay niya ang kanyang pinakamaigi o pinakamainam. Kaya sabi niya nga dito, mga kapatid, I have fought a good fight, nakipaglaban ng mabuting pakikipaglaban. Hindi lamang basta lumaban si Pablo. Ang kanyang pakikipaglaban ay yung mabuting pakikipaglaban. Alam po ninyo kasi maraming nakikipaglaban, subalit hindi nila pinagbubuti ang kanilang pakikipaglaban. At hindi kagaya ni Pablo na sabi niya dito, I have finished my course. I have kept the faith. Si Pablo po, tinapos niya ang kanyang takbuhin. Nakalulungkot maraming mga mananampalataya ngayon na tumatakbo nga sila sa umpisa. Subalit hindi pa nga minsan nangangalahati yung kanilang takbuhin, bigla na lang hihinto. Maalab sila sa pag-uumpisa ng kanilang buhay Kristiyano. Subalit pagdating po sa bandang gitna, lalo na kung may dumarating na mga matitinding pagsubok at paghihirap, bigla na lamang po silang hihinto. Bigla na lamang silang titigil at sa bandang huli, mawawala na sila sa gawain ng Panginoon. Yan po ang isang masaklap na realidad o katotohanan sa maraming mga Kristiyano ngayon. Sila po ay ningaskogon. Kaya paano nila masasabing naingatan nila ang kanilang pananampalataya? Ito pong si Apostol Pablo, kumbaga taas noon niyang naisulat ito o masasabi niya na kanyang tinapos ang kanyang takbuhin at kanyang iningatan ang kanyang pananampalataya. Hindi ito dahil sa magaling si Pablo kaya sa ibang mga tao. Kung nagawa man ito ni Apostol Pablo, ito ay hindi dahil sa kanyang sariling pagsisikap,
Hindi dahil sa mas lamang siya pagdating sa karunungan sa ibang mga tao, kundi ito ay dahil lamang po sa biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay. At kagaya rin po natin mga minamahal na kapatid, magagawa lamang po natin makipaglaban ng mabuting pakikibaka, magagawa lamang po natin tapusin ang ating takbuhin, at magagawa lamang po nating ingatan ang ating pananampalataya kung tayo po ay nakasalalay lamang sa biyaya ng ating Panginoon. Kasi po, ano po ang katapatan sa paglilingkod sa Diyos? Ito po ay nangangahulugang kahit maraming hamon, kahit maraming mga pagsubok, nagpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Yes, maraming beses, maraming pagkakataon na natitan po tayo o natutukso tayong tumigil na. Lalo na kung nakikita natin na tila walang nangyayari sa ating ginagawa. O kaya ay maraming mga balakid, maraming mga discouragement na pwedeng magpahina ng ating loob. Kaya iniisip natin na huminto na lang tayo. Wala rin namang mangyayari. Nelikado pa nga, nanganganib pa nga yung buhay ko kung ipagpapatuloy ko ito. Subalit, wag po natin gagawin yon mga kapatid. Kung dumarating tayo sa puntong tila nanghihina tayo, hingin natin ang biyaya ng Diyos. Hilingin natin ang kalakasang ipinagkakaloob po sa atin ng Panginoon. Huwag natin katakutan yung mga persecution, yung mga pag-uusig na dumarating kasi normal po yan talaga, darating at darating po sa atin yan. Huwag nating iisipin na mas gaganda ang buhay natin kung titigil na tayo. Yan po ang kamalian ng maraming Kristiyano o mananampalataya. Iniisip nila, akala nila na pag sila ay huminto sa paglilingkod, mas magiging magaan o maganda ang takbo ng kanilang buhay. Subalit yan po ay isang napakalaking pagkakamali, mga kapatid. Yan po ay isang kahangalan sa parte ng isang taong nag-iisip ng ganyan. Alam niyo kung isa ring napakagandang halimbawa sa kasalukuyang panahon natin ng isang lingkod ng Diyos na masasabi talaga natin na ang kanyang buhay ay ginugol niya ng maigi. Naging tapat siya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay ay ang yumaong si Dr. John MacArthur. Siguro kilala po ito ng marami sa atin. Si John MacArthur po ay isang lingkod ng Diyos na talagang wala siyang ibang ginawa sa kanyang buhay kundi pa ipangaral ang salita ng Diyos. Itaas si Kristo sa pulpito at sa kanyang buhay ay binigyan niya ng kaluwalhatian ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ang hamon sa atin ngayong umaga dito sa ating pangalawang punto ay maging tapat din tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tularan natin si Apostol Pablo. Tinapos niya ang kanyang takbuhin at iningatan ang pananampalatayang pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. At sa panghuli pong parte ng ating pag-aaral ngayong umaga is the reward that awaited Paul. Verse number 8 in 2 Timothy chapter 4. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love is appearing. Mula ngayon ay mayroong nakalaan para sa akin na isang korona ng katuwiran na ang Panginoon, ang matuwid na hukom, ang magbibigay sa akin sa araw na iyon, at hindi sa akin lamang, kundi sa kanilang lahat din na umiibig sa kanyang pagpapakita. Kaya dito mga kapatid, hindi lamang alam ni Pablo na siya ay mamamatay. Alam din niya na mayroong naghihintay na gantimpala sa kanya pagkatapos na siya ay pumanaw dito sa lupa. Ito po ang isa sa mga motivation ni Paul para po maglingkod kay Kristo sapagkat alam niya na bukod sa pansamantala lamang lahat ng kanyang mga paghihirap na pinagdaraanan ay meron ding naghihintay na korona o gantimpala para sa kanya. At alam po ba ninyo kung sino ang naghanda ng koronang ito? Sino ang magpuputong nito kay Apostol Pablo? Yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Napakasarap isipin mga minamahal na kapatid na kapag tayo po ay nasa harapan na ng judgment seat of Christ para tumanggap ng ating gantimpala, wala tayong ibang maririnig mula sa Panginoon na kanyang sasabihin kundi, well done, thou good and faithful servant. Kaya nga po mga kapatid, ang ating paglilingkod sa Diyos, hindi po ito in vain o walang kabuluhan.
meron pong inihahanda ang Panginoon na gantimpala para sa atin. Hindi po dito sa mundong ito ang gantimpalang iyon. Hindi po yung material na bagay. Kaya mali po kung iisipin natin na kaya tayo maglilingkod sa Diyos ay kasi mayroong material na pagpapalang ibibigay sa atin ng Panginoon. Bagamat nagkakaloob naman ang Diyos ng ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw at sa iba pa nating mga personal na pangangailangan, subalit tandaan natin, hindi pa yan ang gantimpalang ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Ang totoo, may mas mainam na gantimpalang naghihintay sa atin. Ito po ay yung imperishable crown na sinasabi po sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25. Ibig sabihin po, yung koronang hindi nasisira, hindi kumukupas. Kung anumang korona o anumang gantipala dito sa lupa, lahat ng yan ay nasisira, naluluma, kumukupas lamang po. Subalit ang kinang ng korona ng inihahanda ng Panginoon para sa atin, ito po ay mananatili magpakailanman. Kaya po mga minamahal na kapatid, lagi nating tatandaan na ang paglilingkod kay Kristo, ito po ay hindi po sayang. Anumang oras, anumang mga resources na ating pinakawalan o ginamit, basta para sa Panginoon, ito po ay may karampatang gantimpalang naghihintay po sa atin. Kaya nga po bilang pagwawakas ng ating mensahe ngayong umagang ito lamang po ang hamon sa atin ng salita ng Diyos. Nais ng Diyos na palagi tayong maging tapat. Manatili tayong tapat hanggang wakas upang sa gayo'y tumanggap tayo ng gantimpala. At sabi nga ng isang kanta, may the Lord find us faithful. Naway madatnan tayo o masumpungan tayo ng Panginoon na tapat sa Kanya, lalong-lalo na po sa Kanyang muling pagparito. Naway napagpala po tayo ng salita ng Diyos ngayong umagang ito at tayo po'y muling manalangin bilang pagtatapos. Ama naming Diyos, muli po Panginoon, maraming salamat para sa oras na ito ngayong araw ng Biyernes. Salamat po muli sa pagkakataong makapag-aral at makapagnilay ng inyong mga salita. Salamat sa katagumpayan, gayon din po sa mga aral na ibinahagi po ninyo sa amin. Tunay nga po, Panginoon, kalooban po ninyo para sa amin na maging tapat kami hanggang wakas, tulad po ng buhay ni Apostol Pablo. Alam niya na siya ay papanaw na ng mga oras na yon at taas noon niyang nasabi o naisulat na tinapos niya ang kanyang takbuhin, nakipaglaban siya ng mabuting pakikipaglaban at kanyang naingatan ang kanyang pananampalataya. Panginoon, dalangin po namin na tulungan niyo kaming maging kagaya ni Pablo, na maging tapat kami, Panginoon, hanggang wakas. Buhat ng kami ay inyong iligtas. Ang nais po ninyo sa amin, O Diyos, ay magpagamit sa inyo. Gugulin ang aming buhay at ang aming mga resources para po kayo ay aming mapaglingkuran. Salamat po sa ganitong klaseng pribilehiyo, Panginoon. Salamat din po sa inyong biyaya na siyang tumutulong sa amin upang makapagpatuloy sa kabila ng maraming hamon at pagsubok dumarating po sa aming mga buhay. Panginoon, maging sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, dalangin ko po, O Diyos, pagpalain po ninyo ang bawat isa. Ingatan po ninyo, Panginoon, lalong-lalo na po yung mga papasok sa eskwela at sa kanilang trabaho. Lalo na po, Lord, sa mga kapatid na nariyan sa Luzon, dahil nga po sa maulang panahon na dulot ng bagyong Kusing at ng habagat, sila po ay ingatan ninyo, Panginoon. Ayun din po, salamat din po maging kay Pastor Tim sa inyong protection para sa kanilang pagpunta kahapon doon po sa Lopez. Thank you for the safe travel, Lord. I pray na patuloy niyo pong pagpalain si Pastor Tim. Patuloy niyo pong ipagkaloob ang kanyang mga pangangailangan sa araw-araw. Ayon at gayon din po, Panginoon, sa lahat ng kapastoran ng Grace Life Churches sa iba't ibang dako, Panginoon. Nadalangin ko rin po ang mayroong mga karamdaman, sila po ay abutin ninyo, Panginoon, ng inyong mapagpalang kamay. Bigyan niyo po sila ng kagalingan. At lalo na po yung mga nanghihina sa kanilang espiritual na buhay, Panginoon. At gayon din po, O Diyos, nadalangin ko na pagpalain niyo po ang mga gawain at mga ministeryo ng bawat iglesia sa iba't ibang dako. Muli, pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Nilalwalhati ka namin at ito po muli ang aming samo at dalangin
sa dakilang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Magandang umaga po mga kapatid at pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat po. Good morning, Salamat po, Pastor. Pastor. Thank you very much. Sa Marvin.